Giant! Welcome back to another video. Nandito pa rin tayo sa Japan and it's our day 3 here sa Nagoya. At nandito tayo specifically sa Osu. Ang gagawin natin at nakikita nyo naman sa vlog ay magkakaroon tayo ng pagtikim-tikim na mga pagkain. Dito sa Osu. So, hahanap tayo ng mga medyo kilala at yung mga nakikita namin pinipilahan. So, para sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Nagoya, meron tayo tinatawag dito na Osu. At kung balak nyo rin makapunta dito, panoorin nyo to para malaman nyo kung ano yung mga masasarap na pagkain at worth it bang bilhin. Let's go! Ang mga ate ko. Ate! Konban mo? Ito, nalalamig. Alam mo, di taga-Japan si ate. Dito tayo sa Kinako nakapila, kung saan nakapila na tayo. At napakalamig. So, ito siya. So, ang presyo nito is 100 yen, isang stick. Para siyang, harina daw. Bilo-bilo. Parang bilo-bilo. So, ang ginagawa sa kanya ay binabarbecue siya. Let us now taste Kinako. Maalat yung sauce. Parang nga siyang hinahalo sa ginataan, which is ang bilo-bilo. I will rate it ng mga 4/10. So, siya yung ubusin. Maganda dito, tingnan nyo yung tapunan nila. Merong lagayan dyan. And alcohol. Siyempre, kailangan mo yan after mo kumain. Off to our next kainan. Okay guys, ngayon nandito tayo sa Ginoan. Meron naman ako natikman ito sa Osaka before, pero iba kasi yung flavor na nandito. So, itatry natin yung parang chocolate croissant with pistachio on top. Ito siya. And it's gonna be 280 yen. Siya. Ginoan. Actually, katapat lang siya nitong Kinako. Let's go. So guys, kakaiba siya. Alam ko namang tinapay. Pero, it's different from sa natikman ko before sa Osaka. Ayan siya. Ang laki niya kasi yung dati, ano lang siya, parang tinapay lang talaga na maliit. Para siyang ganun. Yan, kita niya yan. Ganyan lang siya. I think ito yung pistachio. Mukha siyang mabenta dahil isa na lang yung nando doon. Ayan na! Nakunan natin ang pag-refill. Let's go! Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. We got our croissant taiyaki. Okay, maganda dito. Mabilis lang pila. Hindi ka mag-aantay ng sobrang tagal. Kumbaga, green light. So, we're gonna try. That's how it looks like. Croissant nga siya. Yung texture niya croissant. Taste test. Sugoi desu. Since para siyang croissant, sugary siya on the outside. And then yung pistachio lasang-lasa. And medyo toasted siya. Kaya mas masarap sa panlasa ko kasi mahilig ako sa mga tostado. Wow. So for me, right now, it's 10/10. Tingnan pa natin mamaya kung meron pa tayo makikita mas makakalampas ng ratings ko dito sa taiyaki na to. Wow! Magandang punta namin ngayon, guys. It's 4:16 in the afternoon at hindi ganun kadami ang mga tao dito. Hindi siya dagsa at Monday na ngayon. So kung gusto nyo rin pumunta dito, siguro mga ganitong panahon din para wala masyadong tao kasi mga may pasok na dahil weekday na. Hindi lang mga pagkain na makikita nyo dito, kundi meron tayong mga shopping, pasalubungan, ayan na. Sobrang lamig. At kailangan niya talaga magdala ng gloves kasi sobrang lamig. Mukha lang akong okay, pero nakalamig na. Nanigas na kamay ko. Okay, ngayon naman itatry natin itong taco ball. At, diba? Ganda niya tingnan sa video. 500 yen, 4 pieces. So, number 1 to. Ito na ang orderin natin. We got our taco ball. This is Japanese green onion and mayo for 500 yen. This is how it looks. Ay, grabe naman sa onion. Sabi niya, it's very hot, dangerous. Sige po. Ooh. Very hot. Ang laki! Oo, ayun lang ako. Ano ba ang laki ng bola?
Sarap ng onion na may mayonnaise. Ang lambot. Lasa siyang luya. Yung harina niya masarap. Kakaiba din yung lasa kapag hinaluan ng green onion. So, pili ko pwede nyo din naman itong gawin sa Pilipinas kapag nabetan nyo. It's 6/10. Taste test. Wow. Happy eating. Oishi! Hi! Arigatou gozaimasu! Guys, napansin ko dun sa isang street ng mga kainan. Meron silang sari-sariling upuan sa harapan ng store nila, which is doon ka maupo. Tapos parang may picture. So, yung seat na yon is intended only for that specific store. Wow! Pero yun, ang galing lang. And right now, you can see wala masyadong tao unlike sa mga famous spots talaga. Pero this one kasi, para sa mga taong hindi naman ganun kahilig sa mga raming tao na dumadaan-daan. Dito kayo sa Osu, Nagoya. So yan, makikita ninyo, may Don Quixote dito. And may Don Quixote dyan. May mga bilihan ng mga sapatos. So, it's a very big place. Halo-halo kung saan makakabili ka kung anong gusto mo. Tong, 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 so guys, nandito tayo ngayon sa Maruyoshi. And we're gonna buy one. Mga karage pala to guys. Iba't ibang klase ng karage. At yung itsura kasi niya, para siyang yung mga, alam mo yung tusok-tusok lang na binibili sa ano. Parang mga fishball na nilalagay sa mga plastic na baso. Oh! So fast! Arigatou gozaimasu! Wow! So cute! This is Maruyoshi. Oh, ganda ko dito. Maruyoshi Karage. Ito yung kanilang bestseller. Taste test. Sakto lang. Medyo maalat siya. Yung sauce, maganda lang. Sobrang lambot ng karage. 5/10. Okay guys, dito naman tayo sa kabila. Ayun lang yung kanina na binila ko na karage. And this one, tinapay siya na may sausage. Meron siyang iba-ibang binibenta din. Para siyang croissant na itsura ng onigiri. As you can see. At meron silang ice cream. Okay, let's buy. Hi! One sausage. That's all. Tingnan natin kung meron makakalampas sa rating natin sa Taiyaki. So, nakuha na natin ang sausage. Tinapay siya. Kaya pala itong pinagpapatungan ko ng camera ko ay medyo ma-rough. Kasi pala puro sugar na. But this one, ayan, ganito siya kahaba. This is 400 yen. Para siyang, ano nga ba yung niluluto sa Pilipinas na tinapay na may sugar. Pero ito kakaiba kasi may hotdog siya, may sausage siya. So, hindi ko alam kung ano magiging lasa nito. Oh, umuk! Alam niyo sa Pilipinas, di ba pag sa tinapay, pinapalaman din talaga natin tong hotdog. Pero this time, maganda yung complement ng sugar sa dough na may sausage. Tara, food critic here. Sarap! I like it. 7/10. Good job! Next na ating kakainan ay dito tayo sa waffle can. So, meron silang iba't ibang klase ng waffle. Mga filling, iba-iba. Meron tayo ditong half lang. Meron tayo napakalaki. Ayan, whipped cream. Grabe naman. Sino kakain yan? Pang-apat na tao na ata yan. Ito ang bibilihin natin choco fondant. Pero meron sila ng mga nakalagay dito na bestseller, which is ito, number 1. Tapos ito guys, 2. Ayan, para sa mga babae. Ito. Pero dahil ako ay hindi naman kakain ng madami, titikman lang natin siya kung anong difference niya sa mga waffle na natikman ko na. Maganda pa dito, isa siyang malaking place, so pwede ka umupo at hindi ka lang nakatayo. Shoutout pala sa videographer ko, Kuya Chris Branco. I want choco fondant, half. That's all. That's gonna be 550 yen. 520. Thank you. Arigatou gozaimasu. Wow! Debak. Debak.
Ito na po yung half natin. Kaya siya may ganito kasi just in case na siguro matunaw, may tagasalo. Wow! Taste test. Oh. Grabe. Sa unang kagat, para siyang jelly. Ang galing ng waffle niya. Tapos hindi ko alam kung nakikita dyan, kung nag-justify ng camera, pero sobrang kapal ng chocolate niya. Para sa mga sweet tooth dyan. I think you're gonna love this. This is 6/10. Hindi ako mahilig sa matatamis siya, pero nagustuhan ko siya. Hey guys, so far, yung ganong pagtikim-tikim namin ay nakakabusog na siya. Pero parang may hinahanap pa rin yung taste buds ko. Parang gusto ko ng beef, na matry yung beef dito sa Osu. So guys, our second to the last na itatry ay Q-Tam. Ayan siya guys. Paki-translate na lang po. Ito ang bibilihin natin. Sarap ng itsura niya. Titikman natin bago tayo bumili ng panula kasi hindi ako uminom talaga pagka kumakain. Pagka uminom na ako, mabubusog na ako. So, let's order. So, meron tayong 3,000, tapos 2,000, tapos ngayon 1,500 na lang. May nakita ako. Kuya, ito na lang po. Opo, titikiman lang naman. So, that is 1,500 yun. Para siyang bina-barbecue guys. Yung normal na barbecue. Pero yung barbecuehan nila nasa loob ng kitchen. Hi, arigatou gozaimasu. This is how it looks like. Para yung ganda ng lalagyanan nila. Para silang eco-friendly. Para siyang karton. Kahoy na manipis. Para may wasabi dito. Yan. Taste test. Ano pala to guys? This is special beef tongue skewer. Para sa mga hindi pa nakakatikim ng dila, ng beef. Sabihin ko sa inyo ang lasa. Sobrang tender ng... Good choice. Ito yung pinakahuli ko. Sobrang tender ng beef. Ang ganda yung pagkakaluto niya. Ang sarap. Sakto lang sa panlasa ko yung kung ano mang nilagay na pang-marinate. 15/10. Ganon. Mananalo na. Tikman nyo ito. Sarap! Pwede sa bunga. Lambot, pwede sa bunga. Ate? Napakasarap niya. Kumbaga, kung i-rate mo siya, 10. 10. Kuya Chris, anong mapanain ng ilan na? Ano? 10. Lambot niya, no? Last bite. Wow. Wasabi nga siya. 100/10. 1,000/10. Beef tongue over everything. Ngayon, bibili na tayo ng panulak. Let's go. Hype po kayo sa vlog. Hello po. So that is it for this vlog guys. Repeat ko lang, nandito ako sa Osu. Isa siyang malaking lugar. Marami siyang street. Gusto marami siyang tawiran. Kung saan marami ka din magiging option ng pagkain. Or kung ikaw naman ay ma-shopping na tao, meron ding mga bilihan ng kung anek-anek. So bumili na lang ako ng water, panulak ng aking mga kinain kanina. At kung i-rate ko guys, ang mga pagkain, alam niyo naman na siguro ano yung sagot ko. Pero ang pinaka nagustuhan ko ay yung last namin kinain, which is yung beef tongue. Sobrang sarap niya. At dahil sa sobrang sarap niya, napaiyak na lang talaga. Ganun siya kasarap. Pero alam nyo, isa yun sa pinaka-best na natikman ko. Sa ilang beses na akong nakakapunta dito sa Japan, yun yung isa sa pinaka-masarap ko talaga na natikman. As in, so kung pupunta kayo dito, or kung saan man siguro kayo may makitang beef tongue skewer, should try it. And I guess dito ko na po tatapusin ang video na to. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed it. And if you did, please like and subscribe. And I'll see you on my next vlog. Bye!